Buod ng Kabanata 37 ang kanyang kataas-taasan. Pagkadating ng Kapitan General, pinahanap niya kagad si Ibarra. Samantala, kinausap muna niya ang binatang taga-Maynila na nagkamaling lumabas. Habang nagsesermon sa misa si Padre Damaso, ang paglabas ng binata sa simbahan ay kinagalit ni Damaso, namumutla at nginig ang buong katawan ng binata nang pumasok siyang kausapin ng general. Ngunit nang lumabas ito, nakingiti na siya. Ito ay tanda ng mabuting ugali ng Kapitan General. Mayroon siyang panahon basta sa katarungan. Pagkalabas ng binata, pinapasok na ng kagawad ang mga reverensya na sina Padre Sibila, Padre Martin, Padre Salvi at iba pang mga praile. Sumuko ang mga ito at nagbigay galang sa general dahil hindi kasama si Padre Damaso. Hinanap siya ng general, sinabi ni na Padre Sibila at Padre Salvi na may sakit ang hinahanap. Ang sumunod na nagbigay galang sa kanya sa general ay sina Kapitan Tiago at Maria. Pinapurihan ng general si Maria dahil sa ginawa nito sa pananghalian, kung hindi dahil sa kanya maaaring nautas na si Ibarra si Padre Damaso. Sinabi ng general na kailangang tumanggap ng gantipala si Maria sa kagyat namang tumutol. Samantala, pinahayag ng kagawad na dumating na si Ibarra at nakahanda na siyang humarap sa general. Napansin ng general na medyo nabalisa si Maria, kaya sinabi niyang nais itong makaharap. Bago umalis patungong Espanya, sinabi naman niya sa alkalde na samahan siya nito sa paglilibot. Hindi matiis ni Padre Salvi na ipaalala sa general na si Ibarra ay ex-comulgado, pero hindi siya pinapansin nito at sa halip sinabi ng general na ipaabot kay Padre Damaso ang pangangamusta na gumaling ito kaagad, napamaang ang mga reverensya at sabay-sabay na nagpaalam. Nakasalubong nila ang pagpanawag ni Ibarra, ngunit hindi sila nagkakibuan. Mata lamang ang pag-uusap. Pagkakita ng general kay Ibarra, mabilis siya itong kinamayan at sinabing tama lang ang kanyang ginawa, lalo na ang ginawang pagtatanggol sa alaala ng ama. Tiniyak niya na kakausapin ang arsobispo tungkol sa pagkaka-excomulgado ni Ibarra. Sa pagkukwento, lumitaw na nagkapalad si Ibarra na makatagpo ang pamilya ng Kapitan General noong siya'y nagpunta sa Madrid. Tinanong ng general kung wala man lang liham na tagubiling dala si Ibarra para sa kanya. Hindi na kailangan ito. Ani Ibarra sapagkat lahat daw ng mga Pilipino ay tinagubilin sa general. Sa pagpapahayag ni Ibarra ng kanyang sariling pananaw sa buhay, nagpamuni ng general na matalino ang binata. Inamuki niya itong ipagbili ng lahat-lahat na ari-arian at sumama na sa kanya sa Espanya sapagkat hindi nababagay ang kanyang kaisipan sa Pilipinas. Pero sinasabi ni Ibarra na higit na matamis ang mamuhay sa bayang sinilangan at pinamuhayan din ng mga magulang nito. Pinahalagahan ng general ang paninindigan ni Ibarra sapagkat inaakala niyang higit nga niyang kilala ang Pilipinas kaysa sa kanya. Nang maalala niya si Maria, sinabi ng general kay Ibarra na puntahan na niya ang kanyang kasintahan at itagubili ng paparoonin sa kanya si Kapitan Tiago. Pinagunita niya kay Ibarra na samahan siya sa pamamasyal. Tumango si Ibarra at umalis na. Kapag dakat, tinawag ng general mga kagawad at sumunod ang alkalde. Sinabihan ng general ang alkalde na hindi na kailangang maulit pa ang naganap na pananghalian at ibigay ang lahat ng kaluwagan kay Ibarra sa pagsasakatuparan ng kanyang mga mabuting layunin. Huwag ding pakialaman si Ibarra, mariing pautos pa ng general. Tumango ang alkalde sa tinuran ng general, nangako siyang pangangalagaan din ang kaligtasan ni Ibarra. Nang dumating si Tiago, kagad na binati siya ng general dahil sa pagkakaroon ng kapuri-puring anak at marangal na manunughangin. Nagpresenta pa ang general na maging tinong sa kasal. Samantala, kagad na hinanap ni Ibarra si Maria. Kumatok siya sa silid ni Maria sapagkat naririnig niya ang boses nito, pero hindi binuksan ang pinto at sa halip ay
Si Sinang ang sumilip. Sinabi ni Sinang na isulat na lamang ni Ibarra ang sasabihin sapagkat papunta sila sa dulaan. Nagtaka si Ibarra. Ito ang mga key points sa Kabanata 37, ang Kapitan General. Nasa bahay na ni Kapitan Tiago ang Kapitan General. Mas una pa ang kinausap ng Kapitan General ang ibang tao kaysa sa mga prele. Nais na ang mga prele sa pagpapahintay sa kanila ng Kapitan General. Kinausap rin ng General si Maria Clara at si Ibarra. Pinangako niya na kay Ibarra na mawala ang kanyang pagka-excommunicado. Ninais sanang kausapin ni Ibarra si Maria Clara, ngunit ipinagtaka niya ang di pagkausap nito sa kanya. Ito ang mga aral sa kabanatang ito. Maging patas tayo sa pagtitimbang ng mga pangyayari. Huwag tayo na basta bumaling sa isa. Alamin muna ang mga tunay na pangyayari bago tayo magbigay ng pasya. Sa kabanatang ito ay pinakita ni Rizal na mayroong isang Kastila na marunong tumingin ng pantay mapa, Pilipino ka man o Kastila. Ipinakita dito na mayroon ding naman mga Kastila na di mapang-api sa mga Pilipino na patas kung mabigay ng pasya na marunong tumingin ng tama at mali. Hindi basta nakikinig sa mga sulsol at mga sinabi-sabi. May sariling desisyon at may paninindigan. Ang isa pang aral na makukuha sa kabanatang ito ay matuto tayong suportahan ng mga taong alam natin na mayroong magandang hangarin para sa lahat. Sa kabanatang ito ay kahanga-hanga ang pinakita ng Kapitan General sa siyang Kastila, ngunit nang malaman niya na nagpapagawa si Ibarra ng paralan ay pinuri niya ito. Pagkakita pa lang niya kay Ibarra ay agad siya nitong kinamayan at nagwika kay Ibarra na dapat kayong hangaan sa ganitong pinapatayong paralan. Pinasabi ko na sa hari ng Espanya na bigyan kayo ng parangal. Isang napakagandang proyektong panghabang panahon ang ginagawa ninyo. Yan ay mga papering binitiwan ng Kapitan General nang magpunta si Ibarra sa kanyang tanggapan. Ito ang mga tauhan sa kabanatang ito. Kapitan General Crisostomo Ibarra, Ayudante, Padre Sibila, Padre Salvi, Kapitan Tiago, Maria Clara, Alcalde Sinang. Kapitan General, ang general na pampumuri sa kagandahan at kayumian ni Maria Clara. Ang pumuri sa magandang gagawin ni Crisostomo Ibarra sa pagpapatayo ng paralan. Siya rin ang nagsabi kay Kapitan Tiago na maswerte ito sa pagkakaroon nito ng maganda at magandang anak, ngunit binabati rin niya ito sa pagkakaroon ng isang may pagkakapuring mamanugangin na walang iba kundi si Crisostomo Ibarra. Tinanong din ito kung kailan ikakasal ang dalawa at nagpresenta pa itong ninong. Crisostomo Ibarra, ang kasintahan ni Maria Clara, nagpapatayo ng eskwelahan para sa kanyang mga kababayan. Ang nagtanggol sa kanyang ama sa ginagawang panglalait at pangbabastos ni Padre Damaso kahit ito ay patay na. Ayudante, ang inutusan ng Kapitan General kung sino ang mga papasukin sa kanyang silid, tanggapan. Siya rin ang sinabihan ng Kapitan General na siya daw ay natutuwa sapagkat ngayon lang daw niya nakikitang may mabuti ring Kastilang maaring maging mabuti ring Pilipino na nagmamahal sa bansang ito. Nang pinatutungkulan ay si Crisostomo. Padre Sibilang, mabali-bali ang baywang sa pagyukod bilang pagbibigay puri sa Kapitan General. Nang sila ay pumasok na sa silid nito, Padre Salvi, ang bukod tanging paring mabilis na nagyukod, ay mabilis ding nagtaas ng mukha at pakunot noong tumitig sa Kapitan General. Kapitan Tiago, ang ama ni Maria Clara, ang kinausap ng Kapitan General at nakatanggap ng papuri sa pagkakaroon niya ng magandang anak at pagkakaroon ng mamanuganging isang lalaking maringal. Maria Clara, ang anak ni Kapitan Tiago, ang gustong timpalaan ng general sa kahangahangang ginawa nito. Alam daw niyang ginawa ng dalagang lahat para sa kanyang mga kababayan. Sinabi rin niya na gusto ulit niyang makausap ang dalaga pagdalaw nito sa San Diego. Alcalde, ang kinausap ng Kapitan General at binilinan na ibigay ang lahat ng may tutulong nito kay Crisostomo Ibarra. Pinatitiyak nito na walang sinuman ang magiging sagabal sa mga proyekto ng binata.
Sinang, ang kaibigan ni Maria Clara na nagsabi kay Crisostomo na pupunta sila sa teatro ni Maria Clara at isulat na lang daw nito at ibigay sa kanya ang nais nitong parating kay Maria Clara. Buod ng Kabanata 38, ang prosesyon o procession. Ang nakakatulig na paputok at sunod-sunod na pagdupikal ng mga batingaw ay nagbabadyang inilabas na ang prosesyon. Ang mga binata na halos lahat ay marong dalang sindong parol kasamang naglalakad ni Kapitan General, ang mga kagawad si Kapitan Tiago, ang alkalde, ang alferez at si Ibarra at patungo sa bahay ng kapitan. Nagpatayo ang kapitan ng isang kubol sa harap ng kanyang bahay upang pagdausan ng pagbigas ng tulang papuri o lowa sa pintakasi ng bayan. Kung hindi lamang sa imbitasyon ng Kapitan General, mas gusto ni Ibarra na manatili na lamang sa tahanan ni Kapitan Tiago upang makasama niya si Maria. Nangunguna sa prosesyon ang tatlong sakristan na may hawak na mga seryales na pilak. Kasunod nila ang mga guro, mag-aaral at mga batang may daladalang parol na papel. Ang mga agwasil at tini-tini naman ay may dalang mga pamalo upang gamitin sa sinumang maniksik o humiwalay sa hanay. Mayroon din silang kasama na namimigay ng libreng kandila para gamiting pang-ilaw sa prosesyon. Ang mga santong pinoprosesyon ay pinangungunahan ni San Juan Bautista, sumunod si San Francisco, Santa Maria Magdalena, San Diego de Alcala at ang pinagkahuli ay Mahal na Birhen. Ang karo ni San Diego ay hinihila ng 6 na Hermano Tercero. Hinihinto ang mga karo at andas ng mga santo sa tapat ng kubol sa pagdadarausan ng lowa. Muli sa tabing may isang batang lalaking may pakpak, nakabatong pangabayo, nakabanda at may bigkis ang lumabas. Pagkatapos na bumigkas ng papuri ang bata sa wikang Latin, Kastila at Tagalog ay pinagpatuloy ang prosesyon hanggang sa mapatapat sa bahay ni Kapitan Tiago. Ang lahat ay natigilan sa magandang pag-awit ni Maria Clara ng Ave Maria ni Gunod sa saliw ng kanyang sariling piano. Kung napatigil si Padre Salvi sa ganda ng tinig ni Maria Clara, higit na nakadama ng kalungkutan si Ibarra. Nadarama niya ang mensahe ng tinig ng kasipayuan ng kasintahan. Saglot na naputol ang pamumuni ni Ibarra nang palalahanan siya ng Kapitan General tungkol sa imbitasyon nitong makasalo sa pagkain upang pag-usapan ang pagkawala ni Basilio at Crispin. Ito ang mga key points sa Kabanata 38, ang prosesyon. Lumabas na sa simbahan ang ika-4 na prosesyon. Nais makinig ng Kapitan General sa lowa, tulang papuri kay San Diego. Habang nagpro-prosesyon, panay naman ang pamamalo ng mga agwasil, tanga-pangalaga ng kapayapaan. Pagtapat ng prosesyon sa bahay ni Kapitan Tiago, namanghang lahat sa awitin ni Maria Clara. Itong mga aral sa Kabanata 38 ng Noli Tangere. Sa kabanatang ito ay pinakikita ang maling pinaiiral sa prosesyon. Una, narito ang pamamalo na ayon sa kapitan ay dapat ipagbawal. Ayon din sa kanya, iyon ay nakakahiya makita na nanggaling sa ibang lupain o mga dayuhan. Ito ay angko lamang kung mayroong penitensya tuwing Kwaresma at nagwika pa si Crisostomo Ibarra ng ganito sa General. General, ang mga haygupt kayang iyan ay pagpaparusa sa mga kasalanan o para sa pansariling kasiyahan ng mga naka-unipermong iilan lamang. Ikalawa, ang kapuna-punang karangyaan ng bihis at anyo ng mga santo na isang kabanalang pakitang tao lamang. Hindi sa garbo nakikita ang paniniwala, nagpakababa si Jesus at naghalay ng buhay, alang-alang sa lahat, paningin ng Diyos, hindi mahalaga kung pabo o tipaklong ang kinakain mo, kung seda o balat ng hayop ang dinadamit mo. Ang mahalaga ay ang mabuting gawa, hindi lamang garbo ng mga salita. Ang walang respeto ng mga paslit ng mga bata sa imahe ni San
Pedro Bautista, hindi nila alam ang gabundok na gawaing sinabalikat ng santo. Hindi ba alam ng mga tao ang tunay na layunin ng mga isang prosesyon? Pinakikita naman na relihiyoso ang mga Pilipino, ngunit sana ay dapat nating isapuso kung ano nga ba ang tunay na layunin kung bakit ginagawa natin ito. Ito ang mga tauhan sa kabanatang ito: ang prosesyon, alkalde, kapitan general, alperes, Maria Clara, tatlong nakagwantes na sakristan, Crisostomo Ibarra, Pilosopo Tasio, batang lalaki, Kapitan Tiago. Alkalde, siya ang nagayaya sa kapitan general upang panoorin ang prosesyon na itinayo mismo sa harap ng bahay ng alkalde, ang isang kubol na pagdarausan, pagpikas ng lowa o papuri sa banal na patrong santo. Kapitan General, siya ang inimbita ng alkalde na panoorin ang prosesyon. Napansin din niya ang maling paghahagupit ng mga Gwardiya Sibil sa kung sino man ang nagkakamali sa prosesyon. Ayon sa Kapitan General ay kailangang ipagbawal ang ganong gawain sapagkat naayong lamang ang ganong kung mahal na araw at ipinetensya. Ayon pa sa Kapitan General ay ang ganong gawain ay nakakaiskandalo sa maraming dayuhan. Alperes, isa siya sa mga inimbitahan ng Kapitan General na umikot at mag-inspeksyon sa buong bayan para sa gaganaping prosesyon. Maria Clara, ang kasintahan ni Crisostomo Ibarra, sa kabanatang ito siya ang umawit ng parang anghel, ang tinig sa sarili niyang pagtugtog ng piano habang inaawit ang Ave Maria, gunod at damang-dama ang lahat ng kalungkutan ng dalaga. Tatlong nakagwantes na sakristan. Ang tatlong sakristan na nakasuot ng gwantes ang nangunguna sa mga pagprosesyong dala-dala ng talo ang kanilang kandelerong gawa sa pilak. Crisostomo Ibarra, siya ang laging kasama ng Kapitan General. Siya rin ang nakapansin sa maling panghahagupit ng mga Gwardiya Sibil sa mga taong nagkakamali sa prosesyon. Damang-dama rin niya ang lungkot ni Maria Clara habang inaawit ang Ave Maria, guunod. Pilosopo Tasio, ayon sa kanya, hindi sa garbo nakikita ang paniniwala na pakababa si Jesus at nag-alay ng buhay alang-alang sa lahat. Hindi mahalaga sa Diyos kung pabo o tipaklo ang kinakain mo, kung mamahalin o mamurahin ang kinakain mo. Ang mahalaga ay ang mabuting gawa lamang at hindi ang garbo ng mga salita. Batang lalaki ang nakasuot ng kasuotang kumikinang na tinutornahan ng magandang bota, sinturon at sombrero at plumahe. Siya ang bumigkas ng lowa, buong husay na hinangaan ng lahat. Kapitan Tiago, ang ama ni Maria Clara, isa sa inimbita ng kapitan na lumibot sa buong bayan upang mag-inspeksyon. Buod ng Kabanata 39, Doña Consolacion. Kahit na napatapat ang prosesyon sa bahay ni Doña Consolacion ay pinid na pinid. Nang umagang iyon, ang asawa na alperes at paramduman ng mga Gwardiya Sibil ay hindi makapagsimba. Paano hindi siya pinayagang lumabas ng kanyang asawa? Kinahihiya ng alperes ang katawa-tawang pagdadamit nito. Ang kanya namang amoy katulad ng kalaguyo ng mga Gwardiya Sibil. Pero para sa sarili ni Doña Consolacion, siya ay higit na ngang maganda kaysa kay Maria Clara. Ang pinagpuputok pa ng damdamin ng Doña bukod sa siya ay hindi pinayagang lumabas ng bahay ay ang pangyayaring sobra kung alipustahin at murahin siya ng alperes. Suklam na suklam ang Doña at inisip kung paano makapaghiganti. Ang pagdili-dili niya ay nakapagbigay sa kanya ng ibayong ngit-ngit. Nang araw ngang iyon, bago dumaan ang prosesyon, pinasara niya sa bantay ang lahat ng mga bintana at nagpasindi pa ng ilaw. Inutusan din nitong huwag magpapasok maski sino man. Pinakandado niyang mabuti pati pintuan. Habang nag-iisip ang Donya, narinig niyang umaawit si Sisa na 2 araw nang nakukulong sa kwartel. Pinapaakyat ng Donya si Sisa upang pakantahin. Palibhasa sa wikang Kastila ang utos ng Donya. Hindi ito maunawaan ni Sisa. Isa pa, hindi matino ang isip. Isa na siyang baliw.
Kinuha ng Donya ang latigo ng alperes at muling inutos na kumanda si Sisa, pero hindi sumunod si Sisa dahil dito inutusan ng Donya ang sundalo na sabihin kay Sisa ang gusto nitong mangyari. Kumanta si Sisa ng kundiman ng gabi. Ang awit ay tumalab sa damdamin ng Donya at nakapagsalita ng Tagalog. Napamaang ang sundalo, hindi siya sukat akalain na marunong ng Tagalog ang Donya. Napansin ng Donya ang pagkamaang ng kawal, kaya galit na pinaalis ito. Binalingan ng Donya si Sisa at sa pilipit na pangangastila ay inutusan itong magbayle o sumayaw. Nang hindi sumunod si Sisa, pinalo niya ito sa binti at paa. Nabuwal si Sisa at nagisi ang manipis nitong damit, kasabay ng paglabas ng dugo mula sa nabakbak na sugat. Nasisihan ang Donya sa gayong tanawin. Ang kanyang galit ay naibuntun niya kay Sisa. Hindi napansin ng Donya ang pagdating ng alperes na pasikat na binuksan ang nakasarang pintuan. Pagkakita ng alperes kay Sisa, sinagilahan ito ng pangangatal ng katawan sa galit at namutla. Bumalasik ang kanyang mukha, ngunit parang walang anuman ito sa Donya. Tinanong pa niya ang alperes kung bakit hindi man lang daw bumati ito sa kanya. Hindi sumagot ang alperes. Inutusan niya ang bantay na bigyan ng damit at pagkain si Sisa. Kailangan gamutin din ang mga sugat nito, bigyan ng magandang higaan at huwag lalapastanginin. Ang dahilan, si Sisa ay nakatagdang ihatid sa tahanan ni Ibarra kinabukasan din. Sa kabilang dako, kung magkaroon man ng kagaspangan ng ugali si Donya Consolacion, yaon ay bunga ng kanyang kawalan ng sapat na edukasyon. Siya ay dating labandera lamang na mga sundalo naman na pangasawa niya, ang alperes na noon ay isa lamang kabo. Ito ang dahilan kung may plastik na pag-ugali. Pilit siyang nag-aastang may pinag-aralan, marunong ng Kastila at may ugaling Europeo. Ito ang mga aral sa kabanatang ito, si Doña Consolacion. Ang aral sa kabanatang ito, huwag mong samantalin ang kahinaan ng iba para lang mapagbigyan ang iyong mga nais, katulad na lang ang ginawa ni Doña Consolacion kay Sisa. Para maibsan ang kanyang pagkabagot ay ginagawa niyang libangan ang babaeng ito na nawawala sa kanyang katinuan, pilit na pinaawit ang babae. Pagkatapos nito ay pilit namang pinasasayaw. Kapag hindi sumusunod si Sisa ay nilalatigo niya ito. Ang pangalawang aral na makukuha dito ay huwag mong samantalain ang katayuan mo sa buhay para pahirapan ang mga taong walang muwang. Dahil pinagbabawalan ng kanyang asawa na lumabas ng bahay si Doña Consolacion, naalala niyang andun nga pala si Sisa. Pinakat niya sa kanyang utusan ang babaeng nawawala sa sarili at pinaglaruan ito. Pinakanta at pinasayaw. Pag ayaw sumunod ng babae, nilalatigo niya ito. Hindi siya naawa kahit nakikita na niyang nagsasaktan ito at nagdurugo ng mga sugat. Nakalulungkot isipin na bilang asawa ng alperes ay dapat isa siya sa mga tumutulong sa mga katulad ni Sisa, ngunit kabaliktaran ang nangyari, siya pa ang nabuso sa babae. Pangatlong aral na makukuha dito ay kung may hindi kayo na pagkakanawaan ng iyong asawa, marapat lamang na maayos ninyo itong pag-usapan upang hindi kayo magkasakitan. Huwag tularan ng mag-asawang Doña Consolacion at alperes na halos magpatayan kung nag-aaway. Ito ang mga tauhan sa kabanatang ito. Doña Consolacion, alperes, Sisa. Doña Consolacion, dating asawa ng isang kawal, ngunit kabiyak ngayon ng alperes. Isang Pilipinang mahilig maglagay ng kolorate sa mukha at pilit magsalita ng wikang Kastila upang magmukhang taga-Europa. Sa kanyang paningin sa sarili, siya ay pinakamaganda at mas maganda pa kay Maria Clara. Dating labandera at walang pinag-aralan na umangat lamang sa buhay ng mapangasawa niya ang alperes. Sa kabanata 39, tanging bahay lamang niya ang nakasara ang bintana sa pagdaan ng prosesyon dahil pinagbabawalan siya ng alperes na makihalubilo, lalo na sa mga kaibigan ng alperes na Kastila at mayayamang taga-lalawigan. Siya ay kinahiya ng alperes at hindi maganda ang pagtato sa kanya ng alperes.